Nagbabala ang China na maaaring maharap sa kaso ang sinumang mahuhuling magsasagawa ng illegal hunting sa tinawag nilang Chinese Jurisdictional Seas. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naglabas ng judicial interpretation ng Supreme People's Court of China o SPC na nagbibigay linaw sa jurisdiksyon sa teritoryong pandagat ng China. Ayon sa ulat ng ilang Chinese state-run media, nagbabala ang SPC na maaaring maharap sa criminal liability ang mga citizen nito o foreigners na mahuhuling magsasagawa ng illegal hunting o fishing at pumatay ng mga endangered wildlife sa mga tinatawag nitong Chinese Jurisdictional Seas. Bagamat hindi nilinaw sa mga ulat ang mga lugar na sinasabi na parte ng jurisdiction ng China, matatandang iginiit ng China na pagmamay-ari nito ang halos kabuuan ng South China Sea, kabilang ang ilang teritoryo na sakop ng Pilipinas. Ayon naman sa isang geopolitical analyst, maaring isang paraan lamang ng China ang naturang regulasyon upang mapagtakpan ang ruling ng Permanent Court of Arbitration o PCA na nagsasabing walang basihan ang 9-line claim nito sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Richard Heydarian, 2012 pa lamang gumagamit na ng batas at mga pulisiyang China upang mabigyang diin ang pag-angkin nito sa mga teritoryo sa South China Sea. Kaya naman ayon kay Heydarian, maaaring isang paraan ng China ang naturang regulasyon upang ipahayag na hindi nito tinatanggap ang desisyon ng PCA. Siniguro rin ng DFA na alam ng Pilipinas kung hanggang saan ang jurisdiksyon nito sakaling ipatupad na ng China ang bagong regulasyon. Siguro patuloy yung panawagan natin sa lahat ng mga parties na mag-exercise ng restraint at huwag magsagawa ng anumang hakbang na lalo magpapataas ng tensyon dito sa region natin. Isinusulong ng Pilipinas na magkaroon ng bilateral talks sa China bilang solusyon sa sigalot sa agawan ng teritoryo. Si dating Pangulong Fidel V. Ramos ang inatasang makipag-usap sa China. Ayon sa DFA, target na gawing prioridad sa pag-uusap ang kalayaan ng mga Pilipino na makapangisda sa Scarborough Shoal, na kasalukuyang okupado ng Chinese Coast Guard. Para sa atin, importante na makabalik ating mga mangingisda sa Scarborough Shoal dahil naapekto ang kanilang kabuhayan, ang kanilang livelihood. So isa ito sa mga priority issues na dapat nating take up in with China when we go into direct talks with China. Ayon sa ruling ng PCA, common fishing ground ang Scarborough Shoal. Ibig sabihin, maaring mangisda kahit sino sa naturang lugar. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue.